welcome back to my channel. So for today's video, it's my birthday and pupunta tayo sa Great Wall of China. So actually, this is not my first time in Beijing since nakapunta na tayo last 2019 dito sa Beijing and nakapag Great Wall na rin tayo. But this time, i-share ko sa inyo yung buong experience since noong 2019 hindi pa ako nagbablog noon. Saglit lang talaga kami dito sa Beijing para ibisitahin talaga yung Great Wall of China and then pupunta na kami ng Shanghai. So naabil namin to sa Klook for around 2,450. Kasama na dun yung round trip bus, yung cable car papataas at saka pababa at saka yung lunch. Wala pa lang time difference yung Beijing-Shanghai sa Philippines. So same time lang. So around 6:55 AM na ngayon dito. And medyo malamig. So check natin yung weather. Check natin yung temperature. Check lang natin. So around 11 degrees ngayon. Usually malamig yung mga madaling araw, umaga at gabi. Pero pag mga tanghali, medyo mainit-init din talaga. So ganoon na yung weather ngayon dito. So tara guys, lakad na tayo sa subway and punta na tayo sa meet up point natin sa Dongximen Station. So dito tayo sa Shilehe Subway Station. So dito yung dito yung pinaka main subway station natin. Since ito yung pinakamalapit na subway station sa accommodation natin. So dito tayo lagi aalis at babalik tuwing gagala tayo. Bali pala sa ticket dito, lagi lang kami nag-a-avail ng mga single journey na ride. So, pakita tayo sa tourist bus natin. So, ito na yung tourist bus natin papuntang Great Wall of China. So, tara na guys, akit tayo. Saan? Dito. Oh. Andito na tayo sa loob ng tourist bus papuntang Great Wall of China. Ay, hindi tayo sa tour na to. So, babalik tayo around 4 PM na. Usually pala guys, yung messaging app na ginagamit nila dito is WeChat talaga. So, mas maganda na mag-create kayo ng WeChat account nyo para pag kunwari nag-avail kayo ng mga tour sa Klook, sa WeChat nila kayo kukontakin para mas mabilis yung para mas okay yung conversation. And usually naman yung mga tour guide dito is marunong naman mag-English, so maintindihan nyo pa rin, may English tour guide naman din. And ayun, so waiting na lang tayo umalis. So approximately around 1.5 hour yung biyahe, 1.5 hour to 2. Slide away toboggan tickets, chairlifter tickets, we all can arrange for you, okay? And a meal, some people have meal, some people not. Later I need to double check with you, okay? So now I introduce for you first, okay? 你们有没有人听不懂我的英语的？只有3个人哈。My English is not perfect. I need to tell you. Sorry for that. But can you understand me? For foreigners, to the Mutianyu Great Wall. I think you are smartest to choose this best part of Great Wall for foreigners. Much less people than other parts of Great Wall. But today it seems tomb sweeping ceremony. The day for tomb sweeping. So maybe there are more guests than usual, but still much less than Badaling Great Wall, where the Chinese, most of Chinese people know that place. Dito na tayo sa parang bilihan to ng ticket para sa sa Great Wall of China and of course yung sa chairlift
and yung sa toboggan. So may option pala pataas, merong option na magki-cable car ka pataas and pababa, and may option din na magki-chairlift ka. Yung chairlift, yung parang nakaupo ka tapos open air, so paakyat yon. And then yung pababa naman na isang option is yung toboggan, yung slide naman siya pababa, which is ayun yung itatry natin ngayon. So last time kasi nung pumunta ako dito is nag cable car pataas and pababa. But this time itatry natin yung different naman, yung chairlift pataas and then toboggan yung pababa natin. So tatry natin ngayon. Thumbs up. One people. Where's the thumbs up? One people got entrance shuttle bus and cable car. Close one. Kailangan pala ng passport bago maakyat sa Great Wall. So, meron ditong chine-check. So, kung pag Chinese, mga ID card yung chine-check. Ngayon, pag sa atin, passport. So, i-scan lang siya. Yun guys, kailangan tuwing gagala pala kayo, kailangan dala nyo lagi yung mga passport nyo kasi katulad nitong tourist spot na to, kailangan i-scan yung passport mo dito sa entrance para makapasok ka. So, ganun. Actually, dapat lagi mo naman talaga dala kasi minsan may mga random inspection daw na chine-check yung mga passport. So, diba, mas okay na dala mo lagi at alam mong safe. So, ito yung bus natin, shuttle bus papunta dun sa parang jump off papuntang Great Wall of China. So, tara, akit na tayo dito. Oh, I hope not. Ito, dito kayo dalawa. So, andito na tayo banda sa taas, which is, ito na yung pinaka-jump off ng papuntang Great Wall. So, hinihintay lang natin yung pinaka tour guide natin, si Gloria, para i-assist tayo papunta dun sa taas. So, ayun. So, ito palang tour natin. May kasama na rin pala itong lunch. And, yun, hintayin lang natin yung advice ng tour guide natin kung paano ang setup mamaya. So hanggang until hanggang 5 PM daw, before 5 PM daw yung tour na to. So depende na daw sa atin kung anong oras tayo babalik. Pero syempre hindi na tayo masyadong magpapagabi ng ganong katagal, di ba? So ayun guys, in-scan ulit yung passport natin dito sa paakyat tayo sa chairlift and then pababa natin toboggan. So, ayun yung slide pababa. So, tara guys. So, medyo may pila lang dito. So, ganito rin yung pila pag pag nag-cable car kayo, mas marami yung pila doon kasi siya, parang bultuhan talaga doon. And pag sa cable car, marami kayong mga kasama doon. So, ayun. Tara. Pasakay na tayo ng chairlift. Ito siya. Yan. Sa inyong sasakyan natin paakyat ng Great Wall of China. Okay. Okay guys, tayo na. Hi.准备，坐。来，交台前面。Wow. 热飞的，foto。 Alright. Woo! So yun guys, paakyat na tayo and medyo open air to. So ganito pala yung pababa natin mamaya, yung ganyang slide. So ito na guys.
paakyat. So yun guys, medyo malapit na tayo sa Great Wall of China. So kita-kita na siya dito. Ayun na. Ayun na yung Great Wall. Kasi yun, malapit na mag-end itong chairlift natin na ride. Ayun na, malapit na. Parang parang dito sa chairlift, mas okay dito yung mas okay dito yung paakyat kaysa pagpababa. Kasi parang pagpababa, masyado siyang parang masyado siyang matarik talaga. Kaya pagpababa, magtubogan tayo. Ito yung pa-slide naman pababa. Mas siya, mas okay yung pababa niya kasi dahil nga siya, parang pasigsag, mas mas hindi ganun elevated, ganun kataas. So, ito na guys. Patapos na. Great Wall of China. So ito na tayo guys. Patapos na. So kailangan pala tatakbo pagkatapos. Dahil lang natin sila yung mga kasama natin. During the ride pala, may mag-picture din sa inyo. So dito, pagkatapos nyong sumakay, meron ditong parang photo booth. So dito nyo i-claim yung picture nyo kung gusto nyo. And kung gusto nyo ng print out ng copy nyo, pwedeng magpa-print dito worth 30 yuan lang. So sulit na. Wow! Nakuha na natin yung print out copy ng picture natin dito sa chairlift dito sa Great Wall of China. So paita ko sa inyo. So ito siya. Yan. So, ang kinaganda rin dito, parang nakalagay na rin siya dito. Ang kinaganda rin dito, nakalagay na rin, may lalagyan na rin yung picture nyo dito. So, parang talagang na din siya. Parang souvenir nyo na rin talaga dito sa Great Wall of China. So, ay nakalagay dito, Beijing Mutianyu Great Wall. Ayan. Yan, ito picture natin. Paakita talaga tayo dito sa Great Wall. So ito na yung pinaka Great Wall of China. Wow, may cherry blossom tree pa dito. Sobrang sakto. Wow! Parang maganda mong picture dito. Ay, dito mas maganda. Andito na tayo mismo sa Great Wall of China. And sobrang may mga part na mga patatarik talaga yung daan. Pero ito sobrang okay naman. Nandito tayo sa Great Wall of China. So dito to specifically sa Mutianyu na part ng Great Wall of China. So mostly ng mga tourists dito talaga dinadala ng mga tour operator. Pero
meron ding isang part ng Great Wall of China, yung Badaling. So, most ng mga nagbi-visit doon is yung mga local dito sa China. Pero dito sa Mutianyu, so mix dito, may mga puro foreigner, tapos meron ding mga local Chinese na nagta-travel or gumagala dito sa part na to ng Great Wall of China. And napakahaba pala nito guys, kung makikita nyo, ito yung likod natin, napakahaba niyan, around 8,000 kilometers. At paano siya, up and down. So ginawa to nung panahon ng mga dynasty para i-protect yung China sa mga gustong manakop ng bansa nila. Wow guys, may mga sakura tree pa dito. Tas pag mahangin, lumilipad yung mga petals ng mga cherry blossom. And ito yung Great Wall of China. So, medyo patarik yung nilalakad natin ngayon, tingnan nyo. So, parang nag-hiking na rin tayo at some point. So, medyo lang kayo. Medyo ingat lang kayo sa pag-akyat or pagbaba dito kasi may mga part dito na hindi na ganun kaayos or ka-strong yung foundation. So baka may masira or something like that. So yun guys, after a few steps, nakahingal at nakakapagod agad. Ito yung view natin. So doon tayo galing kanina sa pinaka-taas na part na yun. Yun, and lakarin pa natin pabalik doon. Tara. Иди сюда, я сфоткаю. Вы пришли? Pahinga lang tayo and nakakahingal na din. Pero sobrang sulit kasi napakaganda ng view ko ngayon. Tingnan nyo guys. Yan, sobrang haba niya talaga. So parang ang nito, parang ang kinonstruct talaga siya sa parang nasa pinakatuktok ng bundok, kaya parang ang nangyayari parang kailangan mag cable car or mag chairlift paakyat dito. So yun guys, ito yung isa sa mga parang mga covered na part ng Great Wall of China dito. So ito palang Great Wall of China is UNESCO World Heritage Site in 1987 and one of the most visited tourist spot in the world na over a million of tourists ang bumibisita dito sa Great Wall of China. And tingnan nyo naman guys yung bababaan natin, sobrang tarik. Guys, bababa na tayo and sobrang tarik niya. So kung malululuin kayo, medyo challenge ito sa inyo. Pero ito, kaya naman siya kasi may mga hawakan naman dito na mga stone or bricks. O ganyan siya kataas. Oh. So, akit naman tayo sa taas na to.
So may akyatan, ito, may akyatan dito. Oh, so walang tao ngayon, guys. Ang hirap. Ito palang Great Wall of China is one of the UNESCO World Heritage in 1987 and sobrang daming tourist na nagvi-visit dito, as in millions of tourists annually. So ganun karami talaga. And also meron palang mga popular myth pala na kita ng naked eyes daw sa space itong Great Wall of China, pero totoo talaga, hindi daw talaga siya kita ng naked eye kahit gaano pa kahaba itong Great Wall of China. So syempre kung nasa space ka, talagang sobrang taas na taas na nun, and sobrang laki ng space, kahit hindi ka talaga kita yun dun. Tara, baba na ulit tayo. Pabalik na tayo dun sa kung saan tayo nag-start kanina. Ayan, sobrang hirap palang bumaba, tinan nyo. Walang maayos siya na talaga. Parang sa gilid-gilid ka lang tatapak. Tara. Katatapos lang ng Great Wall of China tour natin. So, mas okay din pala na na aga-agahan nyo, kasi pag ganitong medyo late kayo, tatanghaliin din kayo. So, medyo mainit na pag medyo tanghali. Paano kaya to? Anyway. Nakapila na tayo pababa. Dito tayo sa slideway. So, mag-slide naman tayo pababa para maiba naman yung experience. So yung first time pala natin dito, nag-cable car na rin tayo paakyat at saka pababa. So this time, iba naman yung tinry natin. So that time kasi hindi ko pa siya na-vlog kasi, so hindi pa ako nakapag-vlog, no. Pero ngayon, share ko din sa inyo yung experience din ng trip dito sa Great Wall of China. And kung gusto niyo rin pala mag-avail ng Great Wall of China tour, i-search nyo lang sa Klook. Merong iba't ibang klase ng Great Wall of China tour doon. Merong may road trip bus, merong with lunch, merong with cable car. Mas okay na i-avail nyo siya lahat ng isahan lang, kasi mas hassle kasi pag yung nakahiwalay pa, tapos pagdating dito i-avail nyo rin pala katulad ng cable car or nung sa slideway or sa cableway, diba? Mas okay na naka-avail na siya lahat sa isang package. So, ito pala yung ticket natin ulit pababa. So, round trip ticket na pala itong in-avail kanina ng tour operator natin. And ito pala yung niya, parang mechanics niya kung paano gamitin yung slideway or toboggan. So, pag gusto mo mag-speed up yung slide, ipupush mo lang siya. Kung gusto mo siya i-stop, ipupul mo lang siya sa'yo. So, ganoon lang siya kasimple. And ayun siya, along the way na siya hanggang makababa na dun sa pinaka jump off ng Great Wall of China. Ito na, malapit na tayo, guys.
And sobrang haba pala ng pila ng tobogan guys. So marami talagang gustong mag-try na mag-tobogan pababa kasi different experience talaga yung matatry dito. Ito guys, pasakay na tayo. Forward, go faster. Back stop. Okay? Back stop. Left, body left. Ito guys. Ito na guys. Woo! Woo! Ayan guys. Ipupush nyo lang siya pag gusto mong bumilis. Ayan. Tapos pag pupul mo lang siya sa'yo pag gusto mong bumagas. So tara na ulit guys. Medyo nakangali lang siya pag ano, pag paliko. Woo! Yes! Nangalay. Ate. She. Sobrang sakit sa tuhod. Sakit. Pero saya sobra. Under this one, under this two. How much? Hey guys, ipapaprint ulit natin yung picture natin dito sa tubongan or slideway. Sobrang sakit sa tuhod niya guys, parang ano, sobrang sakit na dito banda sa lower legs. So kanina nag-stop pa ako for a while dun sa kalagitnaan kasi parang di ko na maigalaw yung ano ko, yung tuhod ko, yung binti, yung legs ko hanggang ano, para siya nag-cramps doon. But anyway, natuloy ko naman at natapos natin. At ito yung end ng slideway. Ito yung end ng slideway, tapos ito yung start naman ng ano, ng cableway pataas. Yung kaninang sinakyan natin, dito rin yun. Ayan yung pataas. Na-print na agad yung picture natin dito sa tubongan or slideway. So, ito na kaagad siya. Ayan o. Medyo may bag na ako niyan sa harap. Kasi nilagay ko sa harap. Kasi kanina nagka-cramps na yung legs ko. Para lang ano, mabalance lang. So, yan. Ang ganda. So, kanina din meron tayong picture sa cableway. Yung paakyat. So, 30 U1 lang naman siya. So, ano naman, okay naman. At least remembrance na rin sa trip natin dito sa Great Wall of China. So pagbaba nyo dito, may mga ano dito, pwede nyo bilhin pampasalubong, mga rep magnet, yan yung mga mga Chinese na ano. So sulit din talaga yung ano, yung Great Wall of China tour kung ang pipiliin nyo talaga dito yung cableway pataas at tubongan pababa or slideway kasi talagang ano, magkaiba kasi experience ng ano, cableway at slideway pababa. And ayun, sobrang saya niya talaga guys. And so ngayon, kikitain natin yung tour guide natin and then magli-late lunch na tayo. Actually, ano na nga eh. Around, ano na ba ngayon? 2:30 na. Ngayon pa lang tayo magla-lunch. Okay din pala kung mga after lunch na kayo pupunta dito kasi wala nang pila dito. So dito kami kanina nakapila para sa ano, sa cableway. Ayun, wala ngayong pila. So diyan kami nakapila kanina. And yun, kapag umaga kasi 'di ba ang dami talagang tao ngayon. Ayun, ilan lang yung nabili ng ticket pataas.
Di ba? Eh kaso kasi yung mga tour, morning talaga unless magpa-private tour kayo. O, tara. Oo, ayun yung inakyat natin. Eh, ang haba ng pila niyan nun, di ba? Nandito na tayo sa bandang baba. So, magla-lunch pa lang tayo, i-meet natin si Gloria, yung tour guide natin. And sabi niya, magmi-meet up lang daw dito sa tapat ng Panda. So, dito natin siya hanapin. Saan si Gloria? Ay, ito mga kasama natin to. Itinan natin dito sa loob. Si Gloria. So, ito guys yung food natin. So, mag-sharing tayo with other guests ng same travel company natin. So, ito may mga rice, may vegetable, and yun, tara. Kain na tayo guys. Kabababa lang natin sa bus natin and tapos lang ng Great Wall of China tour natin today. So, nabook lang natin yung sa Klook. So, pwede ko nilagay yung link ng pinagkuhaan ko ng specific tour sa Klook. So, check nyo na lang sa description box. And yun, so, sobrang okay naman yung experience sa tour na to. And yung tour guide namin, si Gloria, okay naman yung English niya. Medyo, hindi naman daw siya perfect mag-English, pero nako-communicate niya naman yung mga gusto niya sabihin. And also, may mga konting delay lang kanina sa tour kasi medyo tanghali na kami dumating. And talagang si Gloria talagang accountable talaga siya doon. So talagang sinabi niya, nagsusorry siya na parang dahil nga medyo late nakaalis kasi naghihintay pa ng ibang guest. And sobrang hardworking niya talaga din kasi around 50 packs kami sa bus. So, lahat yun siya lang yung gumagawa. Lahat nun siya lang yung mag-contact the day before. And siya yung mag-i-inform sa group ng tour na yun na magkakasama about sa update, about sa pick up. So, ayun. Dali, ayun, patapos. Teka lang, tumatawid tayo. Sige, hanap tayo ng establishment dyan kung saan pwede tayo mag-siya. Yun guys, dito tayo binaba sa Huafungjing Street. Ayan, dito na tayo gagala ngayon hanggang mamayang gabi. So, tingnan natin yung mga ganap dito sa Huafungjing. So, parang siya, shopping street dito sa Beijing. And also, medyo lumalamig na ulit kasi paggabi na. Medyo magagabi na rin kami nakabalik dito sa city kasi medyo ang traffic na din pala dito. Naabutan tayo ng rush hour. O talagang traffic sa mga daan, uwian ng mga student or yung mga nag-work. Tingnan nyo guys, pansinin nyo, yung mga nila, parang e-bike nila dito or parang mga motor nila, meron silang mga parang meron silang dito pang protect. So para kahit umaandar sila, hindi sila masyadong malalamigan. So para siyang windbreaker din. So yun, maraming maliban sa sa train or subway nila, marami din dito mga nag-i-e-bike or nagbabike or motor para siguro mas madaling way din aside sa sa subway. May nakita tayong Catholic Church dito sa Huafungjing Street. Eto guys. So tara, i-check natin. So may rin pala dito, may mga Catholic din pala dito sa China. I think Catholic Church kasi 'di ba usually ganito naman yung mga itsura ng mga Catholic Church sa atin. Pasok tayo. Sayang, sarado lang ngayon. Magdadasal sana tayo, kaso sarado. So, dinouble check ko, talaga to, dito tayo sa St. Joseph Church or Huafungjing Church dito sa Beijing. And isa to sa mga oldest Catholic Church dito sa China.
And yun, merong katulad sa atin, meron din silang mga Sunday Mass schedule. And meron din silang daily Mass, I think, based on sa nakita nating information. So, ayun no, medyo nakakaano rin pala na meron din palang Catholic dito sa China. So, hindi pala tayo masyadong aware. So, sa labas ng church, parang ano siya, para siyang park din. Ang daming mga batang naglalaro, ayan. With families. Tapos, itong street ng Wafunjing, para siyang katulad naman sa BGC na paghapon or gabi, nagko-close yung pinaka main road. Tapos, lahat ng mga tao pwede maglakad sa gitna ng kalsada. So, ganito siya, guys. Tara guys, lakad-lakad pa tayo dito sa Wangfujing Street. Dito sa Wangfujing Shopping Street, dito na yung mga may mga kainan dito and may mga parang mga mall din, and also meron ditong Apple Store. So check natin, pasok tayo sa loob. Oh, ito meron din pala Huawei store. Ang laki ng Huawei. Yung Huawei nila, may kotse sila. May kotse pala na Huawei, oh, tinan mo. Ayan, oh. I know Huawei store pero may kotse. Ay, baba. Sa taas pala. Sa taas pala yung Huawei. Akala ko may kotse na sila. Pero kasi Huawei din yung sa labas, oh. Baka sister company nila. Video mo. So ayun guys, nandito tayo sa Arabica, dito sa Wangfujing Street. And ayun, umorder tayo ng matcha ice cream. And ayun, dapat ang order natin is sakap lang. Sakap lang. Kaso nagkamali at nagbigay dito sa code. So dahil nga mali daw nila, magbigay sila ng free ice cream neto. Nagbigay sila ng free ice cream and nagbigay na rin sila yung nasa cup talaga, which is ito yung original order natin. So ayun, ice cream muna tayo. Isama mo ako. Uy, picture tayo. Isama mo naman kami sa vlog. Hi vlog! Hi guys! Teka nga, Instagram are the adventure. urong natin ng konti. TikTok, Twitter. Nangago ng followers. Ang tagal naman lang sa inyo. So yun guys, andito tayo sa McDo, dito tayo sa Wangfujing. So tatry natin yung nila dito, yung fries nila dito tsaka burger, kung kasing sarap yung fries nila. Kung kasing sarap ng fries natin sa McDo natin sa Pilipinas, yung fries nila dito. So ito yung in-order natin. Ang in-order natin, chicken fillet burger na with fries and yung cola natin. We're 33 yuan lang to lahat. So, tara, try na natin. So yun guys, pabalik na tayo sa accommodation natin and magpapahinga na tayo. So bukas, mag-early check-out tayo. And then, gagala muna tayo sa morning. And then sa hapon, pupunta na tayo sa Beijing Capital Airport Terminal 2 para sa flight natin papuntang Shanghai. That's all for today. So kanina naglakad-lakad lang tayo around Wangfujing Shopping Street and then nagtingin-tingin ng mga pasalubong and nagkumain lang din sa may
sa may McDo. So, gusto sana namin mag-try ng ibang mga local na Chinese restaurant dito, kaso parang wala lang kaming matripan pa. So, siguro sa Shanghai na lang kami magta-try ulit ng Chinese food. So, kung may question kayo sa vlog na to, just comment down below, or pwede nyo ako i-message sa Instagram ko at StevenTravelsPH. So, ayun lang guys. So, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more travel videos like this. Bye!